Magandang hapon sa ating lahat. Ito na naman po ang inyong lingkod, Pastor Winsor Cabrera, bumabati sa inyo ng magandang tanghali sa ating lahat. Tayo po ay nasa ikasyam na araw ng ating 50-day prayer warfare. Alam nyo, wala sa isip namin na magkakaroon tayo ng ganitong Facebook Live. Bago nagkaroon ng lockdown ay nagkaroon kami ng plano sa church na magkaroon ng 50 days na prayer warfare gaganapin sa church. At magkakaisa ang mga kapatiran kung sino ang gustong aaten at magkaisa sa panalangin dahil sa mga nangyayari sa panahon na ito. Ngunit dahil sa nagkaroon ng lockdown at walang transportation at napakahirap ang maglakbay from place to place, ang nangyari ho ay napunta tayo dito sa ganitong situation na sa kung saan ay sa Facebook Live tayo gagawin para sa lahat ng kapatiran, and we are blessed na I believe it's the work of the Lord na ito ay hindi lang para sa mga ilan kundi para sa lahat. The Facebook is a very good tool for encouragement, for winning souls, for strengthening one another, discipleship, and many others. But today, this is what we need. We need to encourage one another with the Word of God, and we need to pray for one another. Mamaya ho, mga kapatid, may mga ilang pangalan ng mga doktor na ating ilalapit sa Panginoon, o may mga doktor tayong ilalapit sa Panginoon. We express great concern and burden sa mga frontliners katulad ng mga doktor. Alam niyo ho, may mga ilang doktor na sumakabilang buhay na dahil sa kanilang kabayanihan na harapin ang gerang ito, this war against this great disease, and they are willing to risk their lives. Diribo, the family, iniiwanan nila ang kanilang family, nandoon sila sa mga lugar na sa kung saan ay hinaharap nila ang matitinding pagsubok na ito, treating those patients. Kaya mga kapatid, nababasa natin sa Facebook, dahil sila ay out of the house for us, tayo naman, let us stay inside the house for them. Kaya mga kapatid, we will pray for these doctors, no? Hindi not necessarily mabanggit ang kanilang mga pangalan. God knows who they are, and there is no distance in prayer. We will just pray for them. Narinig natin hindi lang mga doktor, kundi may mga pulis na rin na mga namatay dahil dito. And let us pray na ilayo tayo ng Panginoon sa sakit karamdaman, ilayo tayo ng Panginoon sa kaguluhan, at kami po'y nakikiusap sa lahat na huwag po kayong magpanik, no? Hindi sapat na dahilan yan para magpanik tayo. Mga kapatid, God is in control. We just have to trust Him. Of course, we need to move. We need to do something. But hindi yan sapat na dahilan na tayo ay magpanik o kaya tayo ay matakot. The Bible says fear has torment. Lalo kang matutorment, lalo kang mai-stress pag matatakot ka. But God has not given us the spirit of fear. He has given us the spirit of power, of love, and of sound mind. Yun ho ang ating gagamitin sa ganitong panahon. Bago po tayo mananalangin, hayaan niyo po na sa oras na to ay encourage ko kayong muli mula sa salita ng Diyos. A man of great faith. Hindi po siya taga-Israel. He is not even a Jew. Hindi po siya Hudyo. Wala siyang alam sa scriptures, pero na-encounter siya ng Panginoon. At ang Panginoong Jesus mismo ay na-bless sa kanya. Tayo ho ay bless na bless tayo kay Lord. Manghang-mangha tayo kay Lord. But there is two places in the scripture. At isa ay didiscusin natin ngayon. Isang tao na he is not even a Jew. He has no knowledge of the scriptures, but the Lord was surprised to see great faith in him.
At ito po'y matatagpuan sa aklat ng Matthew chapter 8 verse 5 hanggang 10. Ganito po ang kanyang sinabi, "Now when Jesus had entered Capernaum, a centurion came to him, pleading with him, saying, 'Lord, my servant is lying at home, paralyzed, dreadfully tormented.' And Jesus said to him, 'I will come and heal him.' The centurion answered and said, 'Lord, I am not worthy that you should come under my roof, but only speak a word, and my servant will be healed. For also I am a man under authority, having soldiers under me. And I say to this one, Go, and he goes, and to another, Come, and he comes, and to my servant, Do this, and he does it.' When Jesus heard it, he marveled, and said to those who followed, Assuredly, I say to you, I have not found such great faith, not even in Israel." Verse 11, idagdag ko po, "And I say to you that many will come from east and west and sit down with Abraham, Isaac, and Jacob in the kingdom of heaven." And then verse 12, "But the sons of the kingdom will be cast into the outer darkness. There will be weeping and gnashing of teeth." Then Jesus said to the centurion, "Go your way, and as you have believed, so let it be done for you." And his servant was healed that same hour. Mga kapatid, ang ating Panginoon ay nagpunta sa Capernaum. At nasalubong niya ang isang Roman soldier, actually ay Roman officer. Ang term ay Roman centurion. Pag sinabing centurion, well, ang isang Roman centurion ay humahawak ng napakaraming sundalo. He is a man of authority. I would like to presume na ang Roman officer na ito ay may kaya. But meron siyang problema. Ang Roman officer na ito ay may problema. Ang kanyang alipin, isa sa kanyang mga alipin ay may sakit at nahihirapan. Alam niyo, ang Roman centurion na to, two things. Number one, he realized walang magagawa ang kanyang pera, ang kanyang kapangyarihan. Second thing, he realized si Lord ang solution dito. Kaya hinanap niya ang Panginoon, hinanap niya si Jesus, and along the way, he met the Lord. At ang sabi niya, "Panginoon, maawa ka, sapagkat ang aking alipin ay may sakit. Nasa aming tahanan, meron siyang sakit." Ang Panginoon ay punong-puno ng awa, punong-puno ng biyaya. I believe ang Panginoon ay busy sa kanyang ginagawa na ipangaral, magturo ng ebanghelyo. But that time, sabi niya, "Sige, ngayon din ay pupunta ako sa bahay niyo. Ipapadalangin ang kanyang alipin." Alam niyo, sabi na ang Roman centurion na to, "Lord, hindi ako karapat-dapat na ikaw ay tanggapin. Hindi ako karapat-dapat na ikaw ay tumuloy sa aking lugar, sa aming bahay. Lord, hindi ako karapat-dapat. Ang hinihiling ko lang, just speak the word. I know my servant will be healed." Panginoon, sabihin mo lang, salita mo lang, alam ko gagaling na ang aking alipin. Alam niyo, sabi ng Panginoon, nakapag-ikot-ikot na ako sa Israel, wala akong nakitang ganito kadakilang pananampalataya. At alam niyo, sabi ni Jesus, kung paano ka sumampalataya, sige, humayo ka na. Ngayon din, gumaling na ang iyong alipin. Hindi nabigo ang Roman centurion na ito. Meron siyang problema, hinanap niya ang Panginoon, hindi siya nabigo, natanggap niya ang hinihingi ng kanyang puso. Katulad ng Roman centurion na ito, marirealize natin, especially sa ating pinagdadaanan ngayon,
There are things money cannot buy. There are things authority and power cannot do. There is limitation. Ang Roman centurion na to, na-realize niya, money is not everything. Authority is not everything. But you see, there's one thing good about this Roman centurion. He has a knowledge of who Jesus is. Alam niya kung sino si Jesus. Alam niya na may kakayahan si Jesus. Naririnig niya ang mga balitang siya'y nangangaral, nagtuturo at nagpapagaling ng may sakit. At pinuntahan nga niya si Jesus. Pero alam niyo mga kapatid, bumilib si Lord sa kanya eh. Si Lord ang na-impress sa kanya. Si Lord ang namangha. Ibang klaseng pananampalataya meron ang Roman centurion na to. Anyway, ang bottom line dito, ang importante, this Roman centurion, he got what he want. 3 things about this Roman centurion. May 3 katangian ang Roman centurion na to na magandang matutunan natin. The very reason why he received what he wanted. The reason why he got the favor of the Lord. 3 things about this Roman centurion. First, this Roman centurion is a man of compassion. Marami siyang sundalo. Makapangyarihan siya. Nire-respeto siya ng maraming tao. He is a man of authority. And yet, sino ba naman yung alipin? Pwede naman niyang dispatsahin yung alipin at maghanap na lang ng iba. But you see, kahit alipin lang yun, may pagmamahal siya sa kanyang kapwa. Meron siyang pagmamahal sa mga taong nangangailangan. This servant of him, itong alipin na ito, ano pang may tutulong niya? May sakit siya. Pero isa lang siya sa mga, sabihin na lang natin, maliliit na bahagi ng lipunan. Mga alipin lang. Pero itong Roman centurion na to, there's something in him na nagustuhan ng Panginoon. Unang-una, he was a man of compassion. Grabe, alipin lang ito, pero iniwanan niya ang kanyang tahanan, nag-excuse siya sa kanyang trabaho, hinanap niya si Jesus para lang sa isang katulong, isang alipin. Nakita niyo ba ang kanyang pagmamahal? Ito ho ang totoong reliyon. Ang totoong relihiyon ay hindi yung marami kang alam sa Biblia. Ang totoong relihiyon, yung meron kang pagmamahal sa kapwa, tulungan ang mga mahihirap, na katulad nitong alipin na ito. Mga kapatid, kahit kami rin po ay may mga pinaplano, paano tayo makatulong, nananalangin po kami, Lord, bigyan mo kami ng wisdom sa ganitong limitado ang transportation, ganitong limitado ang manpower. Give us, Lord, we want to help sa kung ano yung kaya namin. Kaya mga kapatid, let me say it again. Church, this is our shining moment. Let your light shine that they may see your good works and glorify God who is in heaven. Malaki man o maliit na paraan na makatulong tayo, do it. Share what you have sa sarili niyong kakayahan. This man, he got the favor of the Lord for first, he was a man of compassion. Not just a man of passion, but a man of compassion. Naawa siya sa kanyang katulong, hinanap niya si Jesus, ganun ang kanyang pagmamahal. Mga kapatid, kung tutulong tayo, wag lang doon sa mga taong tinutulungan natin para balang araw makatulong din sa atin. It's a self-serving motive. Tutulong tayo, wala tayong pakialam kung ito man ay makakabawi sa atin o hindi, ito man ay makakabayad sa atin o hindi. Kung ikaw ay tumulong sa isang kapwa na alam mo na hindi ito makakabawi, it's okay. Si Lord nakakaalam. Si Lord ang magbibless sa iyo in return. This Roman centurion has a big heart for a servant, katulad ng kanyang alipin. Mga kapatid, this is the best time. Let us express the love of God in us. God is love. God is compassionate. Kaya dapat ganun din ho tayo. Kaya na-bless si Lord, biruin mo, katulong lang, hinanap niya si Jesus.
Gusto niyang gumaling yung isang alipin niya. Ganon siya, ganon ang kanyang puso. Let us be people of compassion today. This, lalo na ngayon ho, kaninang umaga ay umalis kami sandali at kumuha ng mga mabibiling makakain sa lunch. And we saw some people na talagang kawawa. Ay, nako Lord, may God's compassion mag-manifest at ma-express natin lahat. That's the first thing. He was a man of compassion. Second thing about this Roman centurion, he is a man of humility. Imagine, sabi niya, sino siya? Siya ay isang respetadong Roman officer. Mataas ang kanyang katungkulan, nire-respeto siya. At kung titignan natin sa ilang account sa gospel, nag-donate siya, tumulong siya para maitayo yung templo, nandoon na tumulong siya. Pwede naman siyang, sabi nga ng kanyang alagad, Lord, pagbigyan mo yan, kasi tumutulong yan, nag-donate yan. No. Pero tignan niyo, hindi niya pinagmalaki yun, Lord, pagbigyan mo ako, marami akong tinulungan, kaya dapat pagbigyan mo ako, pansinin mo ako, Lord, kasi marami akong tinulungan. Pero no, alam niyo, sabi ng Roman centurion na to, Lord, I am not worthy to have you under my roof. Hindi ako karapat dapat, Panginoon. Hindi niya tinignan kung ano yung naitulong niya sa ibang tao. Hindi niya tinignan anumang kapangyarihan meron siya. Alam niyo, ang Roman centurion na ito, nakita niya ang kanyang kasalanan. Nakita niya na hindi siya karapat dapat. Nandoon ang kanyang pagpapakumbaba. Wonderful. Alam niyo, sinabi ng Biblia, ang mga nagpapakumbaba ay itinataas ng Panginoon. Yung mga nagpapakataas ay ibinababa ng Panginoon. And this Roman officer, very, very humble, sabi niya, Lord, I am not worthy to receive you under my roof. Di niya pinagmalaki ang kanyang accomplishment, di niya pinagmalaki ang kanyang kapangyarihan, ang kanyang connection. No. He just simply humbled himself before the Lord, asking for God's mercy. And he got the favor of the Lord. Kasi yun ho ang gustong-gusto ng Panginoon, yung mga nagpapakumbaba. Humble yourself before the Lord and He will lift you up. Yun ang sabi ng Bible. Number 3. So he was a man of compassion. He was a man of humility. Mga kapatid, sa mga ganitong panahon, wala tayong maipagmalaki, kaya magpakumbaba na lang tayo sa Panginoon, asking for His grace. Let me go to the third point. He was a man of great faith. Alam niyo, sabi niya, Lord, just speak the word. I know my servant will be healed. Just speak the word. Dirin niyo, the Lord is offering Himself. Pupunta ako sa bahay mo. The Lord is offering Himself. Na sabi niya, sasamahan kita, pupuntahan ko yung katulong mo, papanalangin ko at ito'y gagaling. Pero tignan niyo ho ang level of faith ng Roman centurion na to. Lord, no need. Just speak the word. I know my servant will be healed. Hebrews 11 verse 1, faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Ang pananampalataya daw, ito'y hindi mo nakikita, naniniwala ka, hindi pa dumarating, sigurado ka na. That is faith. Alam ng Roman centurion na to ang power ni Jesus. Lord, just speak the word. Of course, you don't see the word, but it has power. John chapter 6 verse 63, my word are spirits and they are life. Ang aking salita ay espiritu at ito'y may kapangyarihan. Alam na this Roman centurion, wala siyang knowledge sa scripture, but he has great faith. Naririnig lang niya, wala siyang alam sa Biblia, pero kinakapitan niya lahat ng mga naririnig niya about the Lord Jesus Christ. Sabi niya, Lord, just speak the word. I know my servant will be healed. His faith is not blind faith.
there is a foundation. Alam niyo, sabi ng Roman centurion na to, Lord, I know. Alam niyo ang kanyang basis? Sabi niya ganito, because I am also a man under authority. He is a man of authority and he is a man under authority. Listen mga kapatid, you don't understand authority until you are under authority. Yung iba, utos ng utos, hindi mo naman mautusan. You don't understand authority. Sabi niya, Lord, I am a man under authority. Isa siyang Roman centurion. Meron siyang mga general na sinusunod at committed siya sa kanyang mga superior officer. Kaya kapag siya rin ay nag-utos pababa, pataas, lahat ng sinasabi ng kanyang mga general, sinusunod niya. Kaya pababa, lahat din ang sasabihin niya, susunod din lahat ng mga private o mga ordinary na sundalo na lang. Sabi niya, Lord, I am also a man under authority. Like you, Lord, I am a man under authority. Pag sinabi ko sa isang sundalo, halika, lalapit yung isang sundalo. Pag sinabi ko sa sundalo, magpunta ka roon, susunod siya sa akin. I understand authority. So, by understanding the natural authority, he understands the spiritual authority of the Lord. Kasi ganun din si Jesus. Si Jesus, he is also under authority of his Father. Lahat ng kalooban ng kanyang Ama ay sinusunod niya. Kaya lahat din ng kanyang gagawin, babakapan siya ng Ama. At lahat din ng kanyang gagawin, lahat ay susunod. He understands authority. Yan mga kapatid, Philippians chapter 2, verse 5 hanggang 11. Isipin natin ito, magkaroon tayo ng ganitong ugali. Katulad ni Jesus, bagamat siya ay Diyos, hindi niya inisip ang kanyang pagka-Diyos. Hinubad niya ang kanyang pagka-Diyos at siya ay nagpakumbaba, naging alipin, naghirap, nagpakumbaba siya hanggang kamatayan doon sa cross. Kaya naman nakita siya ng Ama, nakita ng Ama ang kanyang pagpapakumbaba, itinanghal siya ng Ama at itinaas siya sa pinakamataas na lugar. Binigyan siya ng pinakamataas na pangalan, na sa pangalang yan ang lahat ay luluhod at magsasabing siya ang Panginoon para sa kaluwalhatian ng Amang nasa langit. He was given authority by God the Father. John chapter 20 verse 21. Very powerful verse. Kung paano ako binigyan ng aking Ama ng kapangyarihan, binibigyan ko din kayo ng aking kapangyarihan. As the Father had sent me, so I sent you. Kung paano ako ipinadala ng aking Ama na may kapangyarihan, pinapadala ko din kayo na meron din kapangyarihan. And this Roman centurion understand the principles. Wala pang ang New Testament that time, but he knows what faith is. Mga kapatid, what's happening today is a spiritual warfare. At one time, sabi ni Maurice Cerullo, all truth is parallel. Ano man ang nangyayari sa natural, the same thing is happening in the spiritual. And most of the time, kung ano yung nangyayari sa spiritual, nagba-manifest sa natural. Yung nangyayari sa natural is the result of what's happening in the spiritual realm. We thank God for the frontliners. Nandun silang humaharap. Sinasalubong at hinaharang yung mga infected, sinasalubong yung mga tao, binibigyan ng warning. And intercessors today, lahat po ng mga kapatiran na nag-i-intercede na nanalangin, these are also frontliners. No? This is what they are doing. Sinasalubong din sa espiritu lahat ng mga masasamang espiritu na to, and in the name of Jesus we do spiritual warfare sa pangalan ni Jesus. Ay inuutusan natin, bababa lahat ang mga sakit na yan. Acts chapter 4 verse 12. Walang inilagay na pangalan sa silong ng langit na ang lahat ay maliligtas kundi sa pangalan ni Jesus lamang. Kaya mga kapatid, magtiwala tayo sa kanyang pangalan. Katulad ng Roman centurion na to, hinanap niya si Jesus sapagkat meron siyang problema, hindi sa kanya, kundi isa sa kanyang alipin. Ngayon mga kapatid, yung kanyang alipin na may sakit is the picture of the world today. If we have love in our hearts, let us humble ourselves before the Lord and stretch forth our faith.
that the Lord will do something great. Just speak the word. So, anong gagawin natin? Declare God's word. Declare God's. Huwag tayong mag-declare ng mga negative words, mga overreaction na mga words, mga fake news. Huwag tayong padadala sa damdamin ng mga nanghihina. Of course, maawa tayo sa kanila. Meron tayong sympathy sa kanila. But what are we going to do? Makikipagmukmuk din tayo at makikiyak din? No. We have God on our side. Let us humble before the Lord. Kung ano man meron tayong pagkukulang, magsisi tayo sa Panginoon. And at the same time, lift up these people who are in need. Listen, alipin yung kanyang inilapit sa Diyos. Today, ganyan ho ang mundo. Inaalipin ng takot, inaalipin ng sakit, inaalipin ng kahirapan. They need help. Kaya katulad ng Roman centurion na yun, lumapit tayo kay Jesus para sa mga nangangailangan. This Roman centurion is actually a great intercessor because what he is doing is not for himself but for somebody else. Pwede naman siyang magpahinga na lang. Pero hindi. Somebody is in need. Kaya mga kapatid, sa ganitong panahon, ito ho ang isa sa pinaka-pwedeng gawin natin ngayon. Lumapit tayo kay Jesus at ilapit natin ang mundong nangangailangan, ang mundong inaalipin ng sakit. And we declare God's word. God's grace will sustain us. God will see us through. Release your faith. Nothing is impossible with God. I pray, katulad ng Roman centurion, let us be people of compassion. Let us be people of humility. And let us be people of faith. Tayo'y manalangin. Aming Ama, aming Diyos, kami po'y lumalapit sa inyo, nagpapakumbaba. Patawarin niyo kami sa lahat ng aming mga pagkukulang at mga pagkakamali. Patawarin niyo ang aming mga ninuno. Patawarin niyo ang aming bayan. Hinihiling po namin. Panginoon, ang iyong mga mata, itingin mo sa aming mga pangangailangan. Hindi lang sa aming family. Hindi lang sa aming church. Hindi lang sa aming bayan, kundi sa buong mundo, Panginoon. Father, in the name of Jesus, your Son, the great healer, we pray that you will stretch forth your hands. God, we speak the word. We speak the word of healing. We speak the word of protection. We speak the word of comfort. We speak the word of provision. We speak the word of your presence over everybody, Lord, in the name of Jesus. Hallelujah. And we pray a special prayer, Panginoon, sa mga ilang doktor na ipinarating sa amin. We do not know them personally, but you know them, Lord, and you know their names. Father, in the name of Jesus, wherever they are right now, stretch forth your mighty healing hand and just touch them with your supernatural healing power, Lord. In the name of Jesus, Lord. Ang daming mga doktor ngayon na may mga pinagdadaanan. Sacrificially iniwanan ng kanilang pamilya at nandoon sa ospital at sila mismo ay nai-infect din, Lord God. In the name of Jesus, we declare a special protection for all the doctors, for all the nurses, and all the medical personnels, Lord, wherever they are right now, not only in the Philippines, but around the world, Lord God. Around the world, in USA, in Europe, in Asia, Africa, Australia, all the continents, Lord, dito sa Asia, Father God, in the name of Jesus. Hallelujah, Lord, we declare the great Shekinah glory, the pillar of cloud and fire, the Kabod Adonai, Lord, your presence, the essence of your presence, Lord, yung glorious presence mo, Panginoon, may kapangyarihang magpagaling. We speak the word in the name of Jesus. Katulad ng sinabi mo,
You sent your word and healed their disease. So right now, we speak healing, Lord. Thank you, Lord. And also, I also pray sa lahat ng mga kaibigan, ministry partners sa Facebook Live, wherever they are around the world, in the country and outside the country. Lord, again, I pray a special protection over them. Comfort them, provide for them, be a wall of fire around them, Lord. Let your blood be over them. Salamat po, Panginoon. Ngayon pa lang, nilalapit namin sila sa inyo. We also pray for our government. Just bless our government with wisdom, Lord, na maabot ang maraming mga nangangailangan. We also pray for all the people, Lord, na Lord, set everything in order, magiging maayos po. Bigyan mo kami ng isang disiplinadong attitude, Lord, na makikooperate sa ikabubuti ng lahat, Panginoon. Salamat po, O Diyos. Sa ngalan ni Jesus. Ito po ang inyong lingkod, nagmamahal, sampu ng aking pamilya. We love you and we pray for you. Kung meron po kayong request, just forward it to us. And I believe wisdom from the Lord. If you are blessed with this 50-day Facebook Live, I encourage you to share it, tag, okay, start a watch party or whatever. Please spread the word. Katulad ng Roman Centurion, just speak the word. Ako naman po, please spread the word. Especially sa mga Pilipino na alam yung mga kaibigan ninyo dyan na nangangailangan ng comfort, encouragement. There is power along the way. Mga kapatid, kung ang virus ay sinasabi nilang airborne, the Word of God, yung verbo, yung Word of God, the powerful Word of God is also airborne. Hayaan nyo po na ipadala natin yan through Facebook online. Libre naman po ito, mga kapatid. Kaya please, who knows, somebody out there nangangailangan, he will be healed, he will be comforted, he will be encouraged. The Lord bless you po. Hanggang sa mamayang gabi, alas 6, magkita-kita po tayo muli. Bukas naman po, if you can sacrifice your lunch for prayer and fasting, we will appreciate it. Pero sa gabi, we will have a special communion sa lahat ng mga GCF. Let us gather our family for a family communion. Prepare biscuit or tinapay, prepare grape juice o kaya ay strawberry juice. And then after the communion ay kung sino po yung head diyan, ang tatay especially, if you can do it, pray for your family. Thank you, Lord. God bless us all. Shalom.